Mga kapatid, nasa panahon na po tayo ng Kwaresma. Noong Miyerkules ay ating ipinagdiwang yung Miyerkules ng Abo. At nagpadumi tayo upang ating makita na sadyang kung walang Diyos, tayo ay mga abo lamang. At upang sa susunod na 40 araw ay maihanda natin ang ating sarili na tingnan, makita mismo ng ating mga mata kung gaano kabuti ang Diyos para sa atin. Tapos ngayon, unang linggo ng panahon ng Kwaresma, lagi yan, huwag natin kalilimutan yan. Basta first Sunday of Lent, agad ang pinag-uusapan dyan ay ang pagtutukso, yung temptation of Christ, no? At sa mga pagbasa natin sa araw na ito ay talagang parang ang pinaka-focus ay tukso. Tingnan nga natin ito, pagnilayan nga natin ito, sapagkat kung titingnan natin, sa loob ng 40 araw na ito, tinatawag tayo ng Diyos na magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil ang kanyang ginawa ay sadyang para tayo ay ligtas. Siyempre, kung may gawa na yung Diyos, kailangan meron ding gawa ang tao. At ang gawa ng tao ay ang magsisi sa ating mga kasalanan. Para bagang gusto niyang tanggalin mula sa atin ang ating mga kasalanan, pero kung ayaw naman natin, may magagawa ba ang Diyos? Di ba? So, ganun ang kabutihan ng Diyos na binibigyan pa rin tayo ng kalayaang mamili na tanggapin ang kanyang kabutihang loob para sa atin. Kaya sa mga susunod na araw, sana sa loob ng 40 days na ito, ay talagang bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na makita ang kahubaran ng ating katotohanan na tayo tao lamang at kung wala ang Diyos, sadyang kulang ang ating kakayanan. Oo, siguro sasabihin na natin, sa modern world natin, sa makabagong panahon, ang dami na kayang nagawa ang tao. Iyan ay dahil sa pagbabasbas ng Diyos sa atin, nang sa gayon lahat ng nagagawa natin ay para sa kabutihan ng iba. Pero kung titingnan natin, kung ito ay ginagawa natin para lamang sa ating mga sarili, mawawala tayo, mawawala mga gawa natin para bagasaan ang ating mga ginagawa. Di ba? So magandang tingnan natin ang tukso kasi kung titingnan natin yung ating mga kasalanan, nagsisimula sa tukso eh. At siguro, gamitin natin ang salita ng Diyos bilang batayan ng ating pagkakaintindi sa ating mga kasalanan. Ano nga ba ang tukso? Ang tukso ay isang paraan ng Diablo o noong mga masasama para tayo ay makagawa ng isang bagay na masama. At kung titingnan natin sa salita ng Diyos, merong 4 na tukso na ipinapakita sa atin. Ang unang pagbasa ay nagtatalakay tungkol kay Adan at saka kay Eva. Lalong-lalo na itong Diablo ay tinukso si Eva. No? Eva, ikaw ba ay pinagsabihan na huwag kumain ng bunga ng mga puno na ito? Sabi naman ni Eva, ay hindi naman yan ang sabi ng Diyos. Ang sabi lang ng Diyos ay kahit ano, basta wag lang ito, itong bunga ng punong ito. At ang sinabi ng Diablo sa kanya, ay naku, huwag ka maniwala dyan. Kasi alam ng Diyos na kapag kumain ka ng bunga ng punong ito, ikaw ay magiging katulad niya, Diyos. Yan ang unang tukso. Ang tukso na gawing Diyos ang sarili. Ang pangalawang tukso ay makikita natin sa tuksong ginawa kay Kristo na ginawa ng Diablo doon sa disyerto. Ang tukso na gamitin ang kapangyarihan ng Diyos para sa sariling pangailangan. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Di ba? Kung Diyos ka, gamitin mo ang iyong kapangyarihan para sa sarili mong pangailangan. 40 days na nga bang 40 days na kayang gutom ang Diyos. Hindi kumakain, inom lang ng tubig. Sa disyerto pa, nag-iisa. So yung gamitin yung kapangyarihan yan para sa sariling interes. Pangalawang tukso. Pangatlong tukso ay ang tuksong gamitin ng iba para maproteksyonan ang sarili. Meron tayo ngayon sa kasalukuyan, nangyayari sa ibang bansa, na ginagamit ng pinuno ang iba para protektahan ang sarili at upang sirain ang iba. Ang tukso na talagang maging maayos lang ang para sa sariling kapakanan. At ang pang-apat na tukso ay ang talagang lumayo na sa Diyos. Bakit? Kasi ang tuksong yon ay upang sambahin na ang hindi tunay na Diyos. Diba? Sabi ng Diablo, kung ibibigay ko sa iyo lahat yan, basta sambahin mo lang ako. Sabi ni Jesus, hindi pwede Ang Diyos lang ang Diyos at hindi ikaw. So kung titingnan natin yung 4 na tuksong ito, nandyan yan sa lahat ng ating mga kasalanan. Una, ang tukso na gawing sarili ang masusunod. Hindi siya. Sarili.
Ako ang masusunod. Kaya kung kakainin ko yan, di ba, ako'y magiging Diyos. Yan ang sabi ng Diablo. Pero anong nangyari nga ba? Nung talagang bumagsak na si Eva at saka si Adan, hindi sila naging Diyos. Bagkus nakita nilang sila ay hubad. Ang kasalanan ay nagdadala sa atin palayo sa Diyos. Binibigyan tayo ng isang kaisipan na tayo ay Diyos. Kung titingnan nga lang naman natin, totoo tayo ay hubad. Yan lang ang meron tayo. Na sa pagdating ng panahon, galing tayo sa alabok, babalik tayo sa alabok. Ang pangalawa ay ang gamitin ang kapangyarihan ng pagka-Diyos. No? Kung anuman meron tayo, mga kakayanan, mga kayamanan, o kung ano meron tayo, no? Gamitin para sa sarili. Nakakatuwa kasi sa China, pag nagpapakilala sila sa sarili nila, pag sinabing wo, ito, wo, at sa ilong nila tinuturo. So, ibig sabihin ang sarili, para sa sarili lamang. At kung titingnan natin kung nangangakusa din tayo sa iba, tinuturo natin ang iba, meron pang 3 tumuturo sa atin, di ba? So talagang ang sarili ay ang nagiging sentro na naman ng kasalanan kung tayo bumabagsak. Ginagamit natin ang ating kapangyarihan para sa sariling interes. Ang dami na kayang mga example sa ating kapaligiran ngayon, di ba? Yung mga pera ng gobyerno na ibinubulsa natin, yan ay pag ginagawang pansariling interes ang mga bagay-bagay na nasa ating mga kamay. Hindi natin naalaala na sabi nga public service is a public trust. Isang pagtitiwala ng iba na ang kapangyarihang ibinibigay sa iyo ay hindi para sa iyong sarili lamang, kung hindi para sa kabutihan ng iba. Yun ang salungat doon sa tukso. Yung pangatlong tukso ay yung gamitin ng iba. Anak ko, nakakatuwa ito kasi ang dali kayang bayaran ng iba. Diba? Binabayaran yung iba para maprotektahan mo lang ang sarili mo. So makikita natin ang kasamaan ng ating kapaligiran, ang ating sosyedad, ay makikita natin sa salita ng Diyos. At ang pang-apat na tukso, yan ang pinakamahirap sapagkat pag hindi na siya ang nagiging Diyos natin, pag iba na ang Diyos natin, makikita natin sadyang saan nga ba tayo patungo. Palayo tayo ng palayo sa Diyos, pawala din ng pawala ang kapayapaan at katatagan ng ating loob. So sana sa loob ng 40 araw na ito ng ating pagtitika at pag-ayuno at pagdarasal at pagninilay-nilay tungkol sa ating buhay, makita natin ang Diyos. Kumakatok, kumbaga. Kumakatok. Tingnan mo, hubad ka. Yan lang ang meron ka. Kung iniisip mo na ikaw ay Diyos, kung iniisip mo na maaari mong gamitin kung ano man ang meron ka para sa sarili, darating ang panahon, hahantong ka doon sa lupa. Hanggang doon lang. Kaya ang Diyos, inialay niya ang kanyang sarili. Inuunat ang kanyang kamay sa krus upang sabihin sa atin, sige na, Huwag ka nang mag-resist, no? Huwag mo nang labanan. Halika. Ang ibibigay ko naman sa iyo ay kapatawaran. Ang ibibigay ko pa naman sa iyo ay pag-iintindi at lalong-lalo na ang karunungan, kaalaman na sadyang ang mga pangangailangan natin kung inilalagay natin sa Diyos, tumutulong siya at siya'y nagbibigay para tayo ay lalo pang magkaroon ng tunay na buhay, lubos na buhay. Hindi ko makalimutan ang sinasabi ni Jesus at yun ang aking personal na creed, no? Kumbaga sa atin kung maghahanap ka sa salita ng Diyos, ang isang bagay na sana ay huwag kakalimutan, maging buod ng ating pagiging buhay. Ito yung sinasabi ni John na, I came that they may have life and have life to the full. Dumating ako upang sila ay magkaroon ng buhay at lubos na buhay. So hindi para pang sarili lamang. Huwag sana tayo maging insecure. Sana ang relasyon natin sa Diyos ay magpatatag lamang para sa atin. Nang sa gayon, maging katulad tayo ni Kristo, maging katulad tayo sa tao na gusto ng Diyos na tayo ay maging.